po yung magbabasa sa awit, mga awit 47. Ang sabi po dito, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh kataas-taasan ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Ang sabi po dito, magdiwang ang lahat. Yan po ay isang utos, magdiwang. Alam ko po, marami tayong mga pinagdadaalang challenges. Sometimes, mga bagay na hindi natin control. Pero alam niyo po ba na sa gitna ng mga pagsubok, pwede tayong magalak? Pwede tayong magkaroon ng kapayapaan? Amen po ba, mga kapatid? Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Hallelujah! Karapat-dapat na purihin ng Panginoon. Sinong higit sa iyong kapangyarihan? Sinong mapantay sa iyong katapangan?
at pasasalamat tatalon sa galang papupurihan ka, papupurihan ka. Sabay-sabay! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Oh, maraming pong salamat sa iyong biyaya, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Manapatin niyo po ako yung magbasa ng isang talata sa Biblia. Ang sabi po sa Santiago 1, sa 2 po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kung tutuusin, napaka-contradict po, ano? Kasi kapag tayo dumadaan sa problema, ano bang una nating nararamdaman? Di ba tayo nalulungkot, tayo napipighati? May panahon na tayo umiiyak. Pero sabi po sa Biblia, ang encouragement po sa atin ay magalak tayo. Mangyayari lamang po yun kung tayo patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Kung patuloy natin siyang titingnan bilang ating matibay na sandigan sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Kaya naman sa umagang ito, anuman ang iyong pinagdadaanan, kapatid, nasaan ka man ngayon sa sitwasyon ng buhay mo, marahil hindi ito yung gusto mo, pero nais kong ipabatid at sabihin sa iyo na meron tayong napakamakapangyarihang Diyos, ang ating matibay na sandigan. Kaya meron tayong rason para magalak, magkaroon ng kapayapaan. Hallelujah! Awitin po natin itong awitin ito. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon, kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos,
mahabang panahon, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko, kailan may hindi ako iiwan. Yes, Lord, patuloy naming panghahawakan ang iyong mga pangako na kailanman hindi kami iiwan. Hindi mapapahiya ang iyong mga anak, hindi mabibigo, dahil ang tulong namin ay magbubuhat sa iyo, Panginoon. Kaya naman salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig ng awit ng pagsamba
ko po kayo ng oras para magsambit ng mga papuring salita sa ating Panginoon, sapagkat siya'y karapat-dapat. Siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. You are our God. You are our Lord. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa kalinawan at katatagan ng iyong mga pangako. Lalo't higit sa aming Panginoong Jesucristo. Ang dalangin namin, ikaw ay patuloy na matanyag sa aming mga buhay. Ikaw ay patuloy na mag-shine, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi po madali ang mga challenges na pinagdadaanan po namin araw-araw, bawat linggo. May mga kapatiran po kami na pakiramdam ay may pagiging talunan. Pero Panginoon, Lord, matatag ang iyong salita. Iyon ang aming panghahawakan. May mga kapatiran po kami may mga sakit. Lord, ikaw po ang magpagaling. Nangangailangan ng provision sa linggong to. Lord, ikaw po ang mag-provide, O God. Lord, maraming pong salamat sa bawat isa na naririto at maging sa mga salita mong mahayag sa umagang ito. Ang panalangin at dalangin po ng bawat isa ay iyong patuloy na buksan, hipuin ang bawat puso namin nang sa gayon, kapag kami po ay lumabas sa lugar ito, bibit-bitin po namin ang iyong mga salita at gagamitin panlaban, Panginoon, sa aming araw-araw na kakaharapin, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga kapatirang naririto. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon at makakaupo na po tayong lahat. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon, no? So tayo naman po ay dumako po sa ating tithes in offering o sa pagbibigay po ng ating ikaw po at handog po sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, may iba't iba pong klase po tayo ng ating pagbibigay, no? Meron pong pagbibigay na dahil tungkulin po natin. May pagbibigay po dahil ito po ay obligado natin. At meron din po pagbibigay na kaya po tayo nagbibigay dahil naghahangad tayo ng kapalit or naghahangad po tayo ng kapag dating ng araw, siya naman ang magbibigay sa atin. At alam niyo po mga kapatid, anak ng Diyos, ng ating anak ng Diyos na makapangyarihan, tayo po ay alam po natin na tayo ay nagbibigay sa Kanya dahil sa ating pag-ibig. At ang una nga po nagpahayag ng pagbibigay ng may pag-ibig ay ang ating Diyos Ama. Ibinigay po niya ang kanyang anak, na kaisa-isang anak para sa atin. Kaya po, napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa unang Juan 4, siyam hanggang 11, inahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So, kaya po, sa oras na ito, sa araw na ito, ini-encourage ko po ang lahat sa atin na magpatuloy po tayo sa ating pagbibigay ng ating ikapo, ng ating tithes in offering. Nang dahil sa ating pag-ibig sa Panginoon, hindi po dahil sa
tayo po ay may motibong iba o dahil magbibigay po tayo para may kapalit. So, magbigay po tayo sa ating Panginoon ng dahil sa ating pag-ibig. So, tayo po ay manalangin po. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na ibinigay niyo po sa amin. Sa isang linggo pong nakalipas, hindi niyo po kami pinabayaan. Marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Sa dalawang porsyon na ibinigay niyo po sa amin, sa ikapo at para sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Alam po namin ang lahat ng yan ay galang sa inyo, Panginoon. Nawa po, mahanap po sa aming mga puso na ang ibibigay namin sa iyo ay hindi po sa obligado o dahil meron po kaming ibang motibo, kundi dahil po mahal po namin kayo. O aming Diyos na unang nagmahal sa amin. Inyo pong pagpalain ang mga handog namin ito, Lord, maging mabagong samyo sa inyong harapan na makita nyo po sa ginagawa namin ito dahil mahal po namin kayo. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan po ng anak ng si Jesus. Amen and amen. Tayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Filipos, Kapitulo 2, talata 12 hanggang 13. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyo ang maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pagmamahal sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Maaari na po tayo umupo. Po sa ating pong lahat, good morning. Opo, atin pong ibalik ang lahat ng papuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabuti, napakamapagmahal, at napakayaman po nating Diyos sa bawat araw. Tuwing umaga, pag tayo po ay nagigising, sobrang saya po natin. Lord, salamat, buhay pa kami. Kasama ng aming kanya-kanyang pamilya. At salamat po sa panibagong pagkakataon muli para iayos po ang aming pong mga buhay. Ano po? Noong po nakaraang linggo, ang pinaksa po natin ay isang payak at ganap na patutunguhan at payak na pupuntahan po natin. At alam nating sa lahat ng patutunguhan natin upang maging payak at ganap, wala tayong ibang titingnan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Amen po yun? Ayan, pinag-aralan po natin nung po nakaraang Sunday po yan. Meron po tayong mga quotation. Halimbawa, ang magagandang quotation po natin is tawag dito, we cannot please everybody. Diba? Hindi natin mabibigyan ng lugod ang lahat. Kahit tama na ang iyong ginagawa, sa pananaw ng iba, mali ka pa rin. Yan po ang talagang katotohanan yan eh. Another thing is, nobody is indispensable. Hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay umalis, ay wala nang papalit sa'yo. No? Wala pong ganong kwento. Pag ikaw ay umalis, pag ikaw ay napalitan, pag ikaw ay hindi na panahon sa'yo, may papalit at may papalit sa'yo. Another quotation is, do not give up or forgetting the past, but keep going on and on and on. Okay? Kalimutan mo ang nakaraan at magpatuloy ka sa hinaharap ng tuloy-tuloy lang sa iyo pong buhay. That's life. Yan po yung buhay. May tatlong katotohanang hindi natin kayang talikuran. Pagtanda, mga pagsubok sa buhay, at saka yung pagkamatay. So ito po yung katotohanan. Hindi po natin ito pwedeng isa-isang tabi. Hindi natin pwede sabing hindi darating sa buhay natin. Lahat tayo tatanda, lahat tayo susubukin, lahat tayo po ay mamamatay dito sa mundong ito. Ngayon, habang tayo po ay nakikipagbaka sa araw-araw, kung papaanong nung nakaraang Sunday, sinabi natin sa mensahe ng Diyos sa atin, tumingin tayo kay Jesus sapagkat siya yung ating payak at ganap na pamantayan. Ang tanong, ito naman ang tanong ko sa atin ngayon pong umagang ito. Ikaw kaya, sa iyong sarili, meron ka kayang kapanatagan? Meron ka kayang kasiguruhan? Na kapag sila naman ang iyong i-challenge para gayahin ka, ano kaya? Worth it kaya na ikaw ay gayahin? Kaya ang paksa po natin ngayon ay pinamagatan ko pong tara na.
tularan ninyo ako. Tara na, tularan ninyo ako. Bilang tatay pastor ng church na to, na pinagkatiwala sa Diyos, sapat na kaya ang buhay ko para sabihin ko sa inyong, tara na, tularan nyo si tatay pastor. Alam po ninyo, dahil po sa ating pong pagiging makasalanan dito po sa mundong ito, na dahil lamang sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo po ay pinapaging banal ng Diyos sa lahat ng mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Ang hirap pong tansyahin kung ano po ang nangyayari sa kapaligiran po natin ngayon. Nasa Biblia naman, pasama ng pasama ang daigdig. Marami po'y magiging lapastangan sa Diyos. Marami po'y magiging sakim sa salapi, makasarili, at wala ng pag-alang sa kanyang mga magulang. At lalo tigit, isinasa isang tabi na niya ang Diyos sa kanyang buhay. Yan po yung sitwasyon ngayon. Ngayon, paano pa natin sila matutulungan sa ating panahon kung ikaw mismo sa aking sarili o ikaw mismo sa iyong sarili ay hindi karapat-dapat sundan ng mga susunod na henerasyon sa iyo? Alam nyo, sa banal na kasulatan, meron pong naglakas ng loob. Merong isang lalaki na nagkaroon ng katapangan para sabihin niya sa kanyang sarili, tara na, tularan ninyo ako. Sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 1, ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hindi niya sinabing tularan niyo ako gaya ng aking gustong gawin lang sa aking sarili. Kasi alam niya Apostol Pablo, maraming bagay sa kanyang buhay, palpak pa rin siya. Maraming bagay sa kanyang buhay, hindi pa rin karapat-dapat sundan. Pero, lahat ng aking ginagawa na pagtulad at pagsunod kay Kristo, walang mali. Amen? Lahat tama. Amen. Ayun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Tularan niyo ako, hindi dahil sa akin sarili, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kasi pag siya ang ating tinularan, gaya ng pagtulad ko kay Kristo, mapapaayos ang buhay nating lahat. Ang tanong po ay ganito, marami na kayang aspeto sa buhay ko o sa buhay nyo na tinutularan nyo si Kristo para magkaroon tayo ng lakas ng loob na sabihin sa ating mga anak, na sabihin sa ating mga kaibigan, kapitbahay o kakilala, tularan nyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang nakakalungkot sa maraming pagkakataon, hindi tayo nakasusunod o nakatutupad ng pagtulad kay Kristo, kaya hindi tayo nagkakaroon ng sapat na lakas ng loob para sabihan, pamarisan niyo ako, tularan niyo ako, tingnan niyo ang aking ginagawa. Sa katotohanan, sino-sino ba ang maaaring sundang halimbawa? Una, magulang. Ang mga anak ay nagsasabing, pag ako ay nagkaroon ng asawa, gusto ko kagaya ni tatay o gusto ko kagaya ni nanay. Baka tuwiran kaya ito sa ating panahon para sundan tayo bilang mga magulang ng ating mga anak? Pangalawa, panganay na anak. Pagka ang mga magulang ay wala na, ang panganay na anak ang tinitingnan ng kanyang nakababatang mga kapatid. Ang tanong, sapat na ba ako bilang panganay kung wala ng aking mga magulang para sundan ako ng aking mga nakababatang kapatid? Pangatlo, pwede pong kamag-anak, halimbawa, tito, tita, o kaya pinsan. Pwede rin pong mangyari yon. Gusto ko, pagka ako po ay nakatapos na aking pag-aaral, kagaya ni tita, kagaya ni tito, mga businessman, mga professional, kagaya ng aking pinsan. O di kaya naman, ang pangalawang tumatayong magulang sa atin, ang ninong at saka ang ninang. Si ninang may magandang halimbawa, si ninong meron din, gusto ko, sundan siya sa halimbawang kanyang tinatahak. Pwede rin namang guro, mga iniidolo nating mga guro, o pwede rin namang mga boss
ng mga kumpanyang ating pinagtatrabahuhan. At pwede rin naman, sa kalakaran po ng politika, meron tayong mga tinitingnan na mga nangunguna po sa atin. Ama ng Pilipinas, ang ating presidente, ama ng Senado, ng Kongreso, at saka po ng mga syudad at munisipalidad. Katulad po dito sa ating pong bayan. Meron tayong mga gustong tingnan, meron tayong gustong sundan, meron tayong gustong lakaran. Ang nakakalungkot, sunod ka ng sunod, sunod ka ng sunod, sunod ka ng sunod, pagdating sa dulo, may mali. Yun ang malungkot. Diba? Hanga tayo ng hanga, grabe yung ating pagkilala, pagdating sa dulo, magugulat na lang tayo. Sa likod ng magandang kwento, sa likod ng kasaysayang hinahangaan natin ang mga taong iniidolo natin, meron palang mga lihim na mga hindi natin alam, na ikagugulat na lang natin pagdating ng pagbukas ng telebisyon, magugulat na lang tayo. Biglang babagsak ang ating balikat, yung ating pong pananaw at sasabihin natin, akala ko ba okay na, pero bakit naging ganon? Kaya kung meron man tayong dapat iduluhin, sa lahat-lahat, above all, magulang, panganay na anak, kamag-anak, tito, tita, pinsan, ninong, ninang, guro, boss ng kumpanya, mga politiko, whatsoever, meron lang tayong sa lahat-lahat na ganap na dapat tularan. Walang iba talaga, kundi si Kristo lang. At wala nang iba. Kaya kapag po ang mga namamahala, mga magulang man, mga mahal natin sa buhay, ay nasa Panginoon, nakakatiyak tayo merong magandang patutunguhan ang lahat ng bagay. So anong mensahe ang pwede nating gawin? Anong mensahe at mga hakbangin? Paano ako magiging halimbawa? At bakit ako dapat tularan ng mga taong nasa paligid ko? Ito po yung una. Ito po yung mensahe. Tularan niyo ako, tutularan kita sa pagsunod mo kay Kristo. Tularan niyo si Tatay Pastor, tutularan ko rin kayo sa pagsunod niyo kay Kristo. Una, may nakakakita man o wala. Sa panlabas na anyo, ang babait natin, napaka-generous natin. Kung tayo ay makipagkapwa, akala mo ay wagas. Sa panlabas na anyo. Pero pag tayo po ay nakatalikod, kapag tayo po ay wala nakakakita, ang katotohanan, pinanghihinayangan pala natin yung lahat ng ating naitulong. At sinasabi natin, sayang, sana hindi ko na lang siya ibinigay sa mga taong ito. Ang tao po ay sadyang mapagbalit kayo. Ang tao po ay sadyang mapaghipokrito. Pero pag siya po ay nasa Panginoon, na ipapakita niya ang tunay na pagsunod, may nakakakita man o wala. Nalala ko po yung panahon po ng bigayan, meron tithes and offering, no? Meron pong isang medyo may kaya sa buhay. Habang nag-o-offering, pinipili niya yung pinakamaliit na bill. Ang nasa isip niya ay 20 pesos ang kanyang ibibigay pag dumaan po yung basket, paghulog. Ang nakuha niya, 1,000 piso. Mula noon, 1 linggo niyang inisip at pinanghinayangan. Sayang, bakit ba ang nabunot ko pa 1,000? Ang iniisip ko, 20 pesos lang yung aking ibibigay. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tama po yung exhortation kanina. Ang pagbibigay hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil nagmamahal ka sa ating Panginoon. Amen? Ganon din po. Ganon din po yung ating pagsunod sa Panginoon. May nakakita man o wala, meron kang pagsisikap na maging ganap, at meron kang pagsasagawa, hindi ng iyong kalooban, kundi ng kalooban ng Diyos. Pilipos Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13, basahin po natin sabay-sabay. Kaya nga mga binabahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong magiging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sabi na Apostol Pablo sa Iglesia Pilipos, okay na kayo nung kasama ko kayo, pero mas naging okay kayo kahit hindi nyo pa ako
kasama. Nababalitaan ko ito, nakakarating sa akin, ang kwento at kasaysayan ninyo, nagpatuloy kayo sa inyong pananampalataya, naging maayos kayo sa pagsunod sa Panginoon, sapat ito upang paniwalaan ko kayo na ang inyong pananampalataya kay Jesus ay tunay at ginagawa niyo ang pagsunod kay Kristo, nakikita man kayo o hindi. May pagsisikap kayo na maging ganap at ang ginagawa niyo ay hindi ang inyong kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, yung pong kalooban ng Diyos ay, halimbawa, ito pong pulpitong ito po ang kalooban ng Diyos. Outside the circle, hindi na po kalooban ng Diyos. Sana naintindihan po niyo ang ibig ko pong sabihin. Kapag po ang ginagawa natin ay alam niyong hindi nakakalugod sa Diyos, tigilan niyo na yan. Bumalik kayo uli sa kung ano ang nakalulugod sa ating Panginoon. Ang hindi po nakalulugod sa Diyos na gawain, ikakapahamak po. Kung hindi man ikaw, ikakapahamak ng mga taong nakapaligid sa iyo. Pero anumang gawaing nakalulugod, kahit ang hirap-hirap, kahit napakadami mong pinagdadaanan na sakripisyo, pero tama ang iyong ginagawa. Masaktan na kung sinong masaktan, isang araw, isang pagkakataon, may isip mo, lahat pala ng iniisip kong mali, ito pala ay para sa ikabubuti ng mga taong gumagawa ng tama ng kalooban ng Diyos. Tama po? Kasi minsan naiinis tayo. Ba't ganon? Ang daming bawal. Pero lahat naman ng sinasabing bawal, makakasama sa'yo. Nirereklamo mo naman sa iyong sarili. Ang iniisip mo parang inapi ka. Ang iniisip mo parang nilimitahan ang iyong kakayahan. Pero pag napagtanto mo, habang ikay lumalaki, habang ikay nagpapatuloy, pag alis ng taong nagtuturo sa iyo, pag alis nila, hindi mo na nakakasama sila, saka mo mapagtatanto, tama nga pala, kung sana sumunod lang ako sa kalooban ng Diyos, napabuti sana ang aking kalagayan. Kaya sabi ni Apostolo Pablo, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, kahit noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong naging masunurin, ngayong ako'y malayo na sa inyo. Sa oras tayo po'y nagtitipon-tipon, lahat tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sa oras na tayo po'y magkahiwa-hiwalay na, gumagawa pa rin po ba kaya tayo ng kalooban ng Diyos na sinusundan ng ating mga anak at ng mga sumusunod na henerasyon sa atin. Pangalawa po, na mensahe para sa akin, tularan niyo ako, hindi lamang sa pagsunod ko kay Kristo, tularan niyo ako sa pamamagitan ng halimbawa na ipinamumuhay ko sa bawat araw. Walang reklamo at pagtatalo-talo, sinisikap kong maging ulirang anak ng Diyos at hindi ko binabaliwala ang lahat ng itinuturo at natutunan ko sa inyo. Alam niyo po ba na lahat tayo ay pwedeng matuto kahit sa pinakamaliit na bata? Kahit yung mga sanggol na ipinanganak ng ating pamilya ngayon, na nakasalukuyang lumalaki, sa kanilang mga pagngiti, sa kanilang mga pag-iyak, sa pagtitig sa iyo, sa kanilang nagsisimulang paglakad, sa kanilang pag-aaral, o kahit ano ang kanilang ginagawa. Kung ikaw lamang ay mapagmasid, matututo at matututo at matututo ka sa kanila. Hindi ba't pagdating sa pananampalataya, ang naging halimbawa ng Diyos ay hindi ang mga adult? Hindi ang mga kabataan? Hindi ang mga tatanda? Pagdating sa pananampalataya, ang naging halimbawa nila ay mga bata. Sabi ng Panginoong Hesus, tularan ninyo ang mga bata sa kanilang pananampalataya upang makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Mga batang walang kamalayan, meron tayong matututunan. Ano pa kaya tayo na meron ng sapat na kaisipan? Ano pa kaya tayo na meron ng sapat para tayo ay gumawa ng tama at mali ang hindi nila sundan sa araw-araw na ginagawa natin sa ating buhay? Sa buhay po natin, kapag tayo po ay mareklamo, sa buhay po natin, kapag tayo po ay puno ng talo sa maraming bagay, hindi po talaga tayo uunlad.
na po uunlad. Marami po akong nakakasabay at nakakakwentuhan tungkol po sa mga nangyayaring sa sitwasyon ng ating pong bansa. Sapagkat hindi natin talaga maunawaan ano ba ang nangyayari sa taas, pababa ng pababa dito sa ating kasalukuyan. Lalo po ito na po yung panahon na nalalapit na po ang tunggalian ng iba't ibang mga grupo na kung saan ay meron pong kanya-kanyang pangarap di umano sa kanya-kanyang mga lalawigan at mga lugar. Tama po? Ito po yung kasalukuyang sitwasyon natin. So ang tanong, sino sa kanila ang susundan natin na pwede nating na may tamang direksyon at meron pong maayos na pamumuhay na dapat po nating sundan. Hindi natin maiwasan na tayo po ay tingnan. Hindi natin maiwasan na tayo po ay sundan. Hindi natin maiwasan na tayo po ay kanilang lakaran nila yung lugar na ating pong nilalakaran. At sa panahon na ginagawa po natin ito, ang kaguluhang papasok sa buhay mo, ang kaguluhang ipapasok mo sa panahon ng magaganda mong pangarap, ito po ay magiging sagabal sa anumang magagandang layunin mo sa iyo pong buhay. Sa Filipos Kapitulo 2, 14 hanggang 16, basahin po natin, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo-talo, upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Magtatatlong taon na po tayo. Nagreklamo na po ba kayo? Na linggo-linggo, kailangang magsama-sama tayo. Meron na po bang pagtatalo-talo sa inyong damdamin na linggo-linggo, si Tatay Pastor lagi na lang nagpapaalala, oy, linggo na, tara na, sama-sama na tayong pagsimba. Pagbasa mo sa iyong messenger, eto na naman yung pastor na to, nangungulit na naman. 3 taon na akong kinukulit nito. Pag ako'y absent, lagi nila akong tinatanong, kinukumusta? Nagreklamo na po ba ang inyong mga damdamin? Nagtatalo-talo na ba ang inyong damdamin? Sobra namang higpit ng simbahang ito, lagi na lang ganito? Pero naiisip niyo po ba, yung aking sakripisyo na pagtsatsagang kayo'y kulitin, yung aking pagkasakripisyo na lagi ko kayong paalalahanan at tulungan ng mga sitwasyong katulad po nito ay makabubuti para sa inyo? Di po ba? Ganun po ang dapat po natin gawin. Upang tayo ay maging ulirang anak ng Diyos, matuwid, walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Kung ang kapaligiran ay masama, sasama ka pa ba? Yun. Kung ang kapaligiran ay punong-puno na ng kabuktutan, makikiisa ka pa ba? Yan. Ako nga ay nagbibiro. Di ba, napaka-traffic sa EDSA? Napakarami ng sasakyan. Halos araw-araw ay may bumibili ng sasakyan. Sabi ko, bilang tulong sa gobyerno, hindi na ako bibili ng sasakyan. Biro lang po yun. Kasi gusto ko rin namang magkaroon ng sasakyan pagdating ng araw. Pero sabihin, sa isipan ko, bilang tulong sa gobyerno, parang ayaw ko nang magdagdag pa ng isa pang sasakyan mula sa pamilya ko, makabawas man lang sa traffic. That's my point of view. Pagdating doon sa puntong ayaw ko nang maki-isa sa mga ganyang problema. Pero wala namang kinalaman sa sasakyan sa kasamaan ng tao. Ang sinasabi po ng Biblia, huwag tayong makisama, huwag tayong makiayon, huwag tayong gumawa ng mga bagay na mali na pamamarisan ng mga sumusunod sa inyo. Diba? Ang isa po na nagpapakita ng magandang ehemplo, tila baga ako hindi ako nagkakamali at parang sinasang-ayon na naman ng aking puso ay si Pasig Mayor Biko Soto. No? Siya yung parang nagpapakita ng ehemplo na kung saan ay talagang walang katiwalian at nagtuturo pa ng mga bagay-bagay na ikabubuti at kaayusan ng kanyang pinamumunuan. No? Napakagandang ehemplo, napakagandang huwaran na tinitingnan sa side ng mga politiko.
Paano naman sa side ng magulang na tulad natin? Paano naman sa side ng mga guro na tulad ninyo? Ano naman sa side ng inyong mga mahal sa buhay na kung saan ay may sumusunod sa inyo? May pagmamalaki kaya tayo na hindi nawawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod namin sa inyo? Mga magulang, ano ang iniiyak natin? Di ba kapag nakita natin ang ating mga anak ay nagsisipag tapos na, tumatanggap na ng diploma, lalo na kung ito'y sasabitan mo na ng medalya dahil sila ay umabot sa mas mataas na antas ng kanilang pag-aaral. Hindi ba yan ang iniiyak natin? At hindi ba yan din ang dahilan kung bakit kumakapal ang ating mga palad, nagpapagod at nagpapawis tayo? Ang lagi natin sinasabi, alang-alang sa iyong mga anak. O mga anak, siguro naman sa mensaheng ito, maiisip ninyo, hindi dapat mawala ng kabuluhan ang hirap at pagod ng aking mga magulang. Amen? Sa mga estudyante, siguro naman naiisip nyo sa mensaheng ito, hindi mawawala ng pagod at hirap ng aking mga guro sa akin. Tama? At sa ating pong panahon, dito po sa mga panahong tayo po'y muli na namang mamimili ng kung sino po ang ating pong iluluklok. Sana naman yung pagod, hirap, pangako, at kaayusan ng kagustuhan nila para sa atin ay tunay na hindi mawalan ng kabuluhan. Pakatlo po, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsunod, hindi lamang sa halimbawang ipinamumuhay, kundi sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Sa pagsasakripisyo, handang ihandog ang mga sumusunod: buhay, oras, at saka talento. Pag ang buhay po natin ay puro pang makasarili, mahirapan po nating ihandog ito para magsakripisyo sa Panginoon. Pag ang buhay po natin, inialay po natin sa Diyos, kahit mahirap, kahit maglakad, kahit mainit, kahit umulan, para sa Panginoon, dadating at darating ako, paglilingkuran at paglilingkuran ko siya. Amen? Ang oras ay mahalaga para sa iyo. Oo, pero may oras na dapat ay nakalaan din para sa Diyos. Ang kakayahang meron ka ay mahalaga para sa iyo. Oo, pero may kakayahan tayong dapat ipinagagamit natin sa ating Panginoon. Amen? Sakripisyo hindi lamang sa buhay ko, sakripisyo hindi lamang sa oras ko, sakripisyo hindi lamang sa talento ko, kundi sakripisyo na handang maglingkod. Hindi na pagreklamo, handang maglingkod. Hindi ng pagtatalo-talo, handang maglingkod ng may kagalakan sa puso. Magtatatlong taon na po tayo. Pagdating ng July, 3 taon na po tayo. Ang aking pamilya nagsimula sa bahay, nagsimulang tumugtog, walang linggo, walang patid sa loob ng 1 taon, walang araw, walang pagkakataon na nagsipag-gayak at nagsipag-isip papaano aalagaan ang mga katulad natin dito sa loob. Pero kailanman hindi ko narinig sa aking mga anak at maging sa aking sarili din ang reklamo at ang pagkatalo-talo sa loob ng bahay ko at sasabihin nakakapagod ng tumugtog, nakakapagod ng magsalita, nakakapagod ng mag-aral, nakakapagod ng magpaalala, nakakapagod na yung online na gawain natin sa Panginoon. Dahil kami po ay nagmamahal sa Diyos, kasama po sa sana ay makita nyo, sana ay matularan nyo sa aking pamilya yung sakripisyong ibinibigay namin. Buhay, oras, at saka talento. At handang maglingkod ng walang reklamo, kundi may kagalakan sa aming puso. At ang panghuli, kagalakang makarinig din sa inyo ng istorya ng pagsunod ninyo sa Panginoon. Sana isang araw, isang pagkakataon, maraming kwento at patotoo sa likod ng pulpitong ito ang inyong patututuhanan na sakripisyo, na pagsunod ko sa Panginoon, napakaraming gantimpala at pagpapala ang naranasan ko sa ating pong Panginoon. No? Ang isa pong patotoo dito, ang ating pong isang kapatid sa Panginoon, isipin ninyo, ang kalakaran ngayon para ikaw ay maging regular, 6 na buwan. Tama ba? 6 na buwan. Ang tawag doon ay probationary period.
Merong inaabot ng taon bago ma-regular, no? Kasi nga, meron tinatawag na, anong tawag doon? Contractual na tinatawag. Meron lang silang provision kung hanggang kailan. Ha? Or underage. Under agency. Okay? Pero meron po tayong kapatid doon sa Panginoon, 1 buwan lang at kalahati. 1 buwan lang at kalahati, tinanggap ng kumpanya, inabsorb ng kumpanya, hindi na dumaan ng provisionary, regular na siya agad. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Oo. At lahat kayo, alam kong may kwento. Sa ating pananalangin, sa ating magsasakripisyo, lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento kung paano tayo iniangat, pinaunlad at tinulungan ng ating pong Panginoon. Sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 17 hanggang 18, sabay-sabay po natin basahin. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahagi na ninyo ako ng inyong kagalakan. Pinananabakan ko, isang araw, makakarinig ako ng kwento sa magagandang ginawa ng Diyos sa inyo, bunga ng inyong pagsunod. Kaya tara na, magtularan tayo sa isa't isa. Hindi sa ating sarili, magtularan tayo sa isa't isa dahil sa pagsunod natin kay Kristo. Amen? Pinagpala ng Diyos, tayo po ay pumalakpak para sa ating Panginoon sa pagpapala at tayo po ay tumayo. Awitin po natin yung huling awit na ating pong inawit. Isang napakagandang awitin na kung saan mapapupurihan po natin ang ating pong Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Hallelujah. Dinggin mo ang himig at awit. Awit ng pagsamba. Awit ng pagsamba. Alay sa'yo. Para lang sa'yo. Taas po natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Ako'y napupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Lumalatingin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Lumalatingin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Lumalatingin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Lumalatingin ka, itataas kita. Aming Diyos, aming Panginoon, dito man lang sa aming ginagawa maluwalhati kayo. Dito man lang sa aming ginagawa makabawas kami sa anumang uri ng kasamaan na naglipana dito sa sanlibutan ito. Nawa kami po ay maging iba, ulirang mga anak, sumusunod sa iyo, nagbibigay ng magandang halimbawa,
at merong pagsasakripisyo. Nawa tulad po ng iba, tulad ni Apostol Pablo, nawa sa biyaya at kagandahang loob po ninyo, makasunod po kami sa iyo, upang sa ganon, kahit sa aming sarili, ay masabi po namin, tularan ninyo ako, gaya ng pagsunod ko sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, alisin niyo po ang mga gawaing mali sa aming pong buhay. Tanggalin niyo po ang mga gawaing hindi nakakalugod-lugod sa aming araw-araw na pamumuhay. Gawin po ninyo kaming huwaran. Gawin po ninyo kaming pwedeng pamarisan. Lalo po sa panahong ito na mamimili na naman po kami, O Diyos, ng mga mamiminuno sa aming pong mga kanya-kanyang lugar. Dalangin po namin na sana may katalinuhang magmula sa iyo, na ang mapili po't mailuklok namin ay mga buhay ng mga taong karapat-dapat sa iyo, sumusunod sa iyong kalooban, may takot sa iyo, at pwede po naming sundan hanggang sa panahon ng kanyang panunungkulan. Aming Panginoon, maraming beses na po kaming nabigo sa pangako po ng mga tao, sa pagsunod sa mga tao rin, at paniniwala sa sinasabi ng tao. Napakarami na po namin kabiguan sa bagay na yan. Pero salamat na lamang kapag sa iyo kami sumunod, kapag sa iyo kami tumingin, kapag sa iyo kami nagtiwala, kailanman hindi po kami napapariwara, bagkos napapaayos, napapabuti, at napapalapit ng napapalapit ang aming pong kaugnayan sa iyo, aming Panginoon. Kaya kami na mga mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas, kami po ay nagtitiwala at ipinagkakatiwala. Sino man po ang iyong muling hihirangin, muli kami magpapasakop at muli naming idadalangin na sila'y pagpalain at makagampan ng kanilang mga tungkulin para sa ikabubuti ng mga mamamayan o nasasakupan. Kami rin dito sa iglesyang ito, magpapakabuti, magpapakaayos, ibibigay ang buhay, ibibigay ang oras, ibibigay ang talento para masunod kung ano ang iyong kalooban. Kaya naman aming Panginoon, muli sa lahat ng mga may karamdaman, kasama na po ang aking pong biyanan na nasa ospital ngayon, ang kagalingan po ay sumakanya, at sa lahat ng mga may karamdaman. Sa lahat po na may problema sa pinansyal, Panginoon, tugunan po ninyo at ipagkaloob sa kanila ang kanila pong mga kahilingan. Sa mga tila nawawalan ng pag-asa, kayo po ang kanilang pag-asa. Sa mga tila may panghihina, kayo po ang kanilang kalakasan. Sa panahon na kinakailangan po ang karunungan, kayo po ang karunungan na kinakailangan po ng bawat isa. Panginoon, sa pagpapatuloy po namin, maging sa amin pong pag-iwahiwalay, ang biyaya at pag-ibig niyo po ay lagi po naming maranasan. Sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, umibig sa amin ng gayon na lamang, sa Panginoong Jesucristo ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas, sa banal na Espiritu ang tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari at manguna sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa inyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri At paluwalhati alay sa inyo, alay sa inyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. ang lahat ng pinagpalay magsabi ng Amen.